Pumalas na si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ni FPRRD. Tapos na raw kasi ang kanyang kontrata. Pero si Palace Press Officer Yusek Claire Castro, iba ang kutob dito. Matapos ang confirmation of charges laban kay former President Rodrigo Duterte nitong Abril, tila may overhaul ang defense team ng dating Pangulo dahil nag-withdraw na ang kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Sa isang request to withdraw na inilabas ng International Criminal Court kahapon, binisita raw ng defense team si FPRRD at nagpahayag si Duterte na mag-hire ng replacement counsel. Hindi pinangalanan kung sino ang papalit kay Kaufman pero isang he ang nakasaad na willing sumalo ng immediate representation ni FPRRD. Nakausap na raw ni Kaufman ang kapalit niyang counsel at kumpirmadong dadalo ito sa status conference ng dating Pangulo na nakaschedule sa May 27. Kumpiyansa pa rin daw si Kaufman sa pagpapatuloy ng bagong counsel na anyay hasang-hasa na sa takbo ng ICC. In good hands anya ang dating Pangulo. Subject for approval pa ng korte ang withdrawal request ng abogado na nagsabing hanggang March 31, 2026 lang ang kanyang kontrata bilang lead counsel. Pero inaprubahan na ng ICC ang withdrawal request ng isa pang associate counsel ni Duterte na nagbitiw din itong linggo. Wala raw nakikitang epekto ang korte sa pag-alis ni Associate Justice Dov Jacobs kaya tinanggap nila ang withdrawal nito. Muling nabanggit ang kagustuhan ni FPRRD na i-reorganize ang defense team bilang paghahanda sa trial phase ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. April 7 noong nakaraang taon nang italagang associate counsel sa Jacobs at May 7 naman itong linggo siya nagbitiw. Samantala, pareho ang obserbasyon ng Common Legal Representative of Victims at Prosecution na dapat manatili sa ICC si Duterte. Wala raw kasing pagbabagong nakikita ang prosecution para bawiin ng pre-trial Chamber 1 ang kanilang desisyon na may risk sa pag-release sa dating Pangulo. Para naman sa abogado ng mga biktima, dapat lang na manatili ang dating Pangulo sa ICC para maiwasan ang mga bantang kalakip ng interim release nito. Dahil sa Pangulo na raw mismo nanggaling ang hindi nito pagkilala sa ICC bilang isang legitimate court, inappropriate kung tawagin nila ang interim release lalo na at may extensive network daw si FPRRD para tumakbo sa batas. Hindi rin daw dapat ipagpaliban ng ICC ang nananatiling malawak na suportang hawak ni Duterte mapa Pilipinas o abroad na may prejudicial effect sa mga biktima. Para naman sa kampo ni FPRRD, ang frequent loss of balance ng dating Pangulo na anilay dokumentado ng video surveillance footage sa detention facility ay sapat na rason para aprubahan ng hirit na interim release. Pero sa personal vlog ni Palace Press Officer Claire Castro, isa lang daw ang indikasyon ng pagkapalit abogado ni FPRRD. Hindi totoo na may cognitive impairment na nais palabasin ni Kaufman itong si dating Pangulo Duterte. Dahil galing kay FPRRD ang desisyon para kay Castro, hindi lang nag-withdraw si Kaufman, sinibak din daw ito ng dating Pangulo.